Hi everyone! This is my first video. So, gusto ko munang ipakilala yung sarili ko. So, I'm Jackie and this is Life Jacket. So, yung page natin is actually, we're going to discuss and talk about different things. So, for my first video, gusto kong pag-usapan and gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko when I watched Billboard Philippines 2024 first year anniversary entitled Main Stage. So, dun sa concert, kasama ko yung best friend ko, si Doc Oni. So, Doc Oni, hi! If you're watching, hello. Thank you sa pag-sponsor ng concert. Sobrang saya ng experience. Ang daming nag-perform. Actually, 33 different artists yung nag-perform doon sa concert. Lahat OPM. Yung mga nag-perform is halo-halo. May mga bago, may mga millennials, may mga Gen Z. Yan. So, among the 33, ang pinaka outshine for me is si Sarah. And of course, I'm an solid 18. Ang aking favorite group, male group, ang SB19. And okay din naman yung naging performance ng Beanie. Though sorry, I'm not a fanatic of Beanie. Pero ang pinaka tumatak talaga sa akin na performance is yung performance ni Sarah G. And yun ding naging performance ni Gary V and ni SB19. So yung tatlo. Isa-isahin na lang natin kung sino-sino pa. Marami actually sila magagaling. Pero ang pinaka nag-outshine sa akin sa entire concert is si Sarah. Yung concert started at 7:30. So nakaupo kami sa VIP seated. Hindi siya ganun kalayo from the main stage. Nag-start siya at 7:30, natapos ng 2:30. So just imagine ilang hours yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 long hours. Pero it's all worth it. So ang unang nag-perform among the 33 artists is yung band na Sandwich. Hindi ako masyadong familiar sa kanila, pero maganda naman yung song na plinay nila. And then followed by yung male group din na Dilaw, band siya Dilaw. Tapos si Over October. Every artist performed 2 songs. Okay? Pero si Regine, nag-play din si Regine. Si Regine, kumanta siya ng Someday, yun lang yung song na kinanta niya. So yung mga actually mga nanood ng concert, we're asking kung pwedeng isa pa. Kasi nga medyo bitin. Pero, isa lang yung kinanta niya talaga. Sobrang short, sobrang igsi. Medyo bitin. And then, meron magaling doon na isang female artist. Bata, si Zay. Ang galing niya sumayaw, magaling din kumanta syempre. And ang galing nung background dancers niya. Very, very engaging yung naging performance ni Zay. Meron din doon isang female artist pero hindi ko masyadong sakto lang, si Ilest Morena. And then nagulat ako kasi meron palang solo performances si Ken at saka si Josh. Si Ken, nung una, sabi ko, sino ka Philip? Hindi ako, sorry, nito lang kasi ako naging fan ng SB19. At ininfluensyahan ako ng aking best friend na si Doc Oni. Dati talaga hindi ako fan ng SB19. But then, she influenced me. Yung mga anak ko din, one time, during parang Mother's Day, meron silang pinarinig sa akin na song. Yun yung song na Mapa. So, naiyak ako. Sabi ko, sino kumanta nito, anak? Sabi ko, kasi sobrang tumagos talaga siya sa akin. So, as a mom, sobra siyang naramdaman ko siya
na feeling ko talaga sa akin siya nakadedicate. Alam mo yun, yung relate na relate ka talaga. Sabi ko, anak, sino kumanta nito? Bakit ang ganda? Sabi ko. Sabi na, mama, SB19 yan. So, di search kong ganyan. Magaganda yung song nila. Yung may fast beat, may mellow, may konting rock, ganyan. So, halo-halo, ang galing, maganda. Yung voice quality ng mga, nung limang member of the group is really walang tulak kabigin. Magagaling talaga sila. So during the concert, tinawag yung Philip. Flash kasi nila every time na merong bagong artist na magpe-perform, flash nila yung picture. Sabi ko, Philip, hala, sabi ko, si Ken yon ng SB19. So, Philip pala siya. Sorry na. O, di tinawag siya. Ang galing. Ang galing niya. Yung, ano ba yung kinanta niya? Basta rap, tapos hard rock talaga. Hard rock. So, ang galing. Ayan, so si Ken, nag-rap siya, and then very hard rock yung performance. And, yung mga audience, talagang, woo! Mga ganyan-ganyan. Kasi for sure, marami kasing fan ng SB19. Okay. And then, after na-perform ni Ken, ano na to bandang gitna na. Nauna yung mga baguhan. So, after ni Ken, si Maki. Maki. Sino ba naman hindi nakakaalam nung kanta niya na Dilaw? So, ito yung jam namin ng anak ko na panganay. So, ang galing, ang ganda. So, syempre, sing along yung mga audience. So, syempre, ako rin, sing along. Kasi somehow, alam ko yung kanta na Dilaw. And na-enjoy ko rin yung kanyang performance. After ni Maki, nag-perform naman si James Reid. Pogi siya. Pogi. Tapos dinedicate yung song, obviously, kaya si Pressman. Ano ba yung song niya? Sandal ka na lang sa akin, parang ganon. Okay naman siya. Hindi na siguro ako sanay na singer siya. Mas nasanay ako sa kanya na nakikita ko siya on screen sa mga movies, sa mga palabas dyan sa TV. Pero, magaling siya kumanta. Ayan. And then after ni James Reid, ayan si Regine Velasquez. So, kinantangan ni Regine is yung Someday. Okay yung performance. Kaya lang kung ikukumpara kasi nung mga unang mga kanta pa niya, hindi na siya ganun sabi natin kagaling. Magaling pa rin naman. Kaya lang, yung mga high notes, hindi na niya talaga sobrang binibirit, kasi birit talaga na kagaya ng dati. Siguro nasa age na din siguro, and yung hindi na ganun yung vocal range niya. So hindi masyadong bumirit, in short. And then after Regine, si Gary. So si Gary, ganda ng performance. Kasama niya yung anak niya, si Gabriel, si Gab Valenciano. Dalawa sila nag-perform on stage. Kinanta nila yung may bago siyang kanta, yung Shake It Off. Tapos, it's an inspiring song. Hindi siya yung kay Taylor Swift. So, yung Shake It Off na kanta nila is a very inspiring song na sinasabi niya na if you have problems, shake it off. Kasi eventually, you'll get through it. So, knowing Gary V, lahat naman ng halos mga kanta niya is very inspiring and motivating. And then, kinanta niya rin yung Babalik Ka Rin. Yung, ano ba yun? Babalik ka rin, kay tagal mo nang nawala. Ayun. So, kinanta niya silang dalawa ni Gab Valenciano. So, apparently si Gab Valenciano pala is, yun yung last performance niya with his father on stage before siya pumunta ng US, kasi para magmamigrate sila sa US kasama yung family niya. Ayan. So, after ni Gary, yan na si Sarah. Grabe, performance level to the highest. As in, kala mo, concert niya. Inangkin niya yung stage. Hindi lang dalawa yung pinerform niya. Ang tagal. Siya yung pinakamatagal ng performance. As in, na talagang yung mga tao nag-standing ovation. Sa sobrang galing, sobrang powerful nung song, nung dance. Sinayaw niya yung tala. Kinanta niya yung tala. Tapos may iba pa siyang pinerform. Basta ang galing.
as in taas kamay. Sarah G talaga, Sarah G. Performance level to the highest. So, one of the best performance. Actually, first time ko siya mapanood sa concert. And then after Sarah, si TJ Monterde, silang dalawa ni KZ. Nag-perform ng solo si KZ after. So, kinanta nila duet yung theme song, Palagi. So, yung Palagi is actually, yan yung OST ng bagong movie ni Catherine at saka ni Alden, yung Hello, Love Again. Hello, Love Again. Parang gano'n. So, yun. So, may nag-propose during the concert. Nung kinakanta nila yon, para sinabi nila na, we have a proposal. Sabi ganyan. So, merong nag-propose doon during the concert. Nakakilig. Diba? Kasi yung song na Palagis, diba, ano talaga siya, love song. Dedication of two couple to each other. Reminding each other na no matter how many challenges, trials na pagdaanan nila, pipiliin pa rin nila isa't isa palagi. Yeah. Okay, and then after ni KZ and ni TJ is si Adi Paraluman. Si Adi Paraluman is a new singer, new artist. Meron siyang background na na parang orchestra. May violin, hindi ako sure kung may pianist. Pero alam ko definitely may violin. Tsaka meron siyang choral sa background. Yan. So, kinanta niya yung Paraluman tsaka Nobya na title na song. So, 2 songs yung kinanta niya. And then after Adi, si Moira. Grabe, ang payat niya na. Ang sexy niya. Kaya lang hindi siya masyado nag-interact sa audience. Parang nakatingin na siya palagi on the side. Sabi nga nung best friend ko, yung kasama ko, si Docon, sabi niya, bakit parang hindi naman tayo yung sa audience yung kinakanta niya, parang kinakanta niya yung kasama niyang banda. So, kinanta niya is, ano ba kinanta niya? Tagpuan. Yun, Tagpuan yung kinanta niya. Mas gusto ko sana kung ang kinanta niya is, ano yung kanta niya? Yung sa sitcom, yung sa series na palabas ni Katniel, yung ano ba yun? Basta mas gusto ko yung kanta niya na yun eh. Ano ba title nun? Teka lang, isa-search ko nga. Ano bang song yun? Ano bang song yun? Wait lang, sorry. Kupas ba? Moira. Paubaya, kinanta niya rin pala yung Paubaya. Paubaya at saka Tagpuan. Ay, hindi, Tagpuan nga ba? Paubaya, alam ko Paubaya, kinanta niya Paubaya. Paubaya. Ano ba yung gusto kong kanta? Nakakainis. Hindi ko na matandaan ko ano yung kanta. Kumpas! Yun yung gusto kong kanta niya, Kumpas. Yan. So, yun yung kinanta ni Moira. Yung Paubaya. Okay. Ayan. So, after ni Moira, si G22. G22 is a female group. Ang galing nila sumayaw. Tsaka ang gaganda nila. Grabe. Na dance and sing talaga, performance. Magagaling sila. And then, Aja. Hindi ko siya kilala. And then si Yeng Constantino. Kinanta niya yung Salamat. Ang galing niya. Galing niya. Salamat at saka ikaw. Galing. Walang kupas. Si Yeng. And then after Yeng, si Eric Santos. Sang yung ano yung kanta ni Eric Santos? Yung sumisikat ulit ngayon na kanta niya. Pagbigyang muli? Yun ba yun? Pagbigyan muli? Anong pagbigyan muli eh? Pagbigyan muli nga. Yun yung kinanta niya ni Eric Santos.
So, after mag-perform ni Eric, Igig, hindi ko na masyadong kilala yung iba. Igig, and then Vixon, Kaya, and then Alamat, and then si Josh! So, si Josh, yung buhok niya ngayon is half, para siyang si Cruella de Vil, na black, tapos white. Yun. So, yun yung, yung galing, grabe, ang galing talaga. So, sabi ko nga, next time kailangan mapanood ko yung yung concert ng SB19. So si Josh and then si Ben and Ben. May bago silang song entitled Triumph. Maganda siya. Kung alam niyo yung kanta na Fame ng sige kumanta ng Fame, wait lang. Kasi parang ganun yung beat niya, yung Fame. Sino ba kumanta ng Fame? Hall of Fame. Yung Hall of Fame na song by The Script. Parang ganun yung niya, yung beat. Yan. So, ano pa ba yung kinanta nila? Yung yung theme song sa movie ni Marian tsaka ni Ding Dong. Yung sa kabilang buhay. Yun, ang ganda. Pag narinig ko, naalala ko yung movie, naiyak ako. Kasi relate ako sa movie. Sabi ng anak ko, Mama, parang ikaw si Marian. Ako talaga. Yung kwento, hindi si Marian. Hindi ko kamukha si Marian noon. Layla, yung ganda-ganda ni Marian. Okay, teka lang. Sa Habang Buhay. Kanta ni Ben and Ben. Ben and Ben. Okay. Ayan. Sa susunod na Habang Buhay. Ayun. Gusto ko yung kanta. Sobra siyang love na kanta yan. So, after ni Ben and Ben, si Hev Abby. Hindi ko siya kilala. Yan. Tapos after ni Hev Abby, di ba talaga nilista ko? Pagkakasunod-sunod based on actual performance. Okay. So, Cup of Joe, magaling din si Cup of Joe. Isa yan sa mga gustong-gusto ng anak ko na pinapakinggan. And then, Cup of Joe, tapos si Beanie. Kinanta yung kanilang isang pantropiko na song. Isa lang yung kinanta nila. Medyo bitin. Silang dalawa ni SB19 yung pinaka last na nag-perform. Si SB19 of course. Ang main performance of the night nung concert. Unfortunately, nagkaroon ng problema. Hindi nag-play yung keyboards. Kasi una kinanta nila yung Mana. May the intro, ganyan. Tapos, at the middle, yung bandang bridge na nung song, dapat merong magpe-perform na mag-keyboard. Parang, magandang performance siya eh. Hindi nagpe-play. So, hindi ko alam kung si Josh o si Ken yung nagsabi na stop, sabi ganyan. So, nag-stop. Nagbumaba yung parang curtain na ganyan. And then, siguro inayos yung technical. Tapos, nag-take 2. Take 2 ulit. Nagka-problema pa rin. So, yung mga tao, may mga umaalis na, may mga umuuwi na. And then, nag-announce ang nag-produce kasi nito, diba, is si Billboard. So, may nag-announce na, sabi, ano ba to? Yung, may technical lang, ganyan, inayos yung technical, please stay seated, ganyan, kasi magko-continue pa rin yung concert, di pa tapos, ganyan. Tapos, take 3, last na. Okay, take 3. Yun. Doon na-complete na siya, na-complete na yung performance. Kaya lang, ramdam mo na medyo alam mo may konting disappointments doon sa mga audience. But still, natapos naman yung concert, natapos naman yung performance ng SB19. But then, di ba usually daw, sabi kasi nung best friend ko, na naka-attend na ng mga concert ni SB19. Meron siyang yung at the end of the performance, minsan nag-e-encore sila, tapos nagsusorry, nagte-thank you do sa mga nag-attend, ganyan, may mga maliit maigsing message ganyan, thanking the audience, the fans, ganyan, tapos may encore. Pero
During that main stage concert, wala. So, ramdam mo na somehow siguro sila din nainis. Kasi, knowing SB19, they give their all sa fans, sa audience. And because of the technical problem, they were not able to deliver yung the best and utmost na expected and deserved ng mga audience because of the technical error. Imagine mo naman kasi, 32 out of 33 performances, walang problema. Although napansin ko, during the performance ni Josh and Biken, nawawala-wala yung sound ng mic. Tapos may mga artist din na nagsisignal na ganyan. Gumaganyan sila. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung sa earpiece nila. Okay, so, ang alam ko, yung kasing earpiece, di ba yung mga pag nagko-concert, meron sila nakalagay sa tenga. Hindi ko na alam kung ano yung gamit nun. Pero, for sure, may connection dun sa performance nila. So, napapakinggan siguro nila yung tugtog nung kakantahin, or feedback, or kung ano man. Basta, importante yun sa kanila during the performance. Nagsisignal sila lagi ng ganyan, tapos gumaganyan. And then, during the performance din ng SB19, signal ng ganyan si Ken. So, sana lang, 'di ba, this is a big event. The organizers and the production should have been very parang critical and sana pinaghandaan nila ng maayos talaga. May backup, alam mo 'yon. Sana nagkaroon ng mas maayos na preparation. Kasi, syempre, matagal yung performance. Matagal. As in 7 hours. Imagine that 7 hours. 7 long hours na performance of 33 artists. So, dapat nakapag-prepare sila na maayos. Backup na sounds, mic, alam mo yon, yung mga earpiece, dapat fully charged. Dapat lahat yan is na check muna, naayos muna, 'di ba? So yun lang. But then overall, I would rate siguro 10 be the highest. Kung walang technical glitches, that could have been 10. But then since may technical, I could rate it 7.5, 8. And sana lang, nag-perform pa ng isa pa si Regine. Bitin naman, no? Lahat ng mga artist, tigda-dalawa, tapos siya isa lang. 'Di ba? So, parang, the audience should have deserved more. And ang mahal ng ticket. Hindi naman ganun siguro kamahalan. Kasi, 33, tapos, parang less than 10,000 yung ticket ng VIP. So, pwede na. Okay na rin naman. So, yun lang. Magbibigay ulit ako ng review pag may mga natendan ulit ako na concert. Salamat ulit pa-shoutout sa aking best friend Doc Audie for sponsoring. I love you. So see you again next time. Thank you. Have a great day. Bye-bye.